Hello ka-MGH! Another day, another daily greetings of gratefulness. Hello, Ma'am Jay! Hi! So, tinatanong mo muna ako sa'yo. Pipili ka, tapos papasa mo sa akin, ha? Sige lang po. Okay. Madali lang to, kayang-kaya. Parang may bumibili lang ng gamot. Kung ang tubig ay H2O, ano naman ang CO2? Carbon dioxide! Chill na chill! Congratulations! Carbon dioxide! Yes! Dahil dyan may carbon dioxide. Dahil dyan salamat sa sponsor. Yan. Thank you, Jay! Nalaman ko ang Mary Johnston kasi ako ay dati quality control. Yung mga kasamahan ko, usap-usap kami, sabi nila, ano kaya lumipat na tayo kasi naboboring nga kami sa loob ng laboratory. Parang hindi ka nag-grow, hindi ka natututo, parang doon at doon lang. So meron ako isang kasamahan sa Job Street, nagtingin siya. Nung tumingin siya doon, sabi niya gano'n, ate, merong opening sa Mary Johnston Hospital, di ba taga-tondo ka? Then by July 2004, na-hire ako dito sa Mary Johnston as staff pharmacist nga under Miss Jennifer Biernes po. Ang naging role ko naman bilang pharmacist dahil na-hire na nga po ako, kami ang responsible para po sa dispensing ng medication para sa mga pasyente ng ospital. Kami rin po ang nakatoka po sa pag-maintain po ng mga stock sa loob ng pharmacy. Pagdating po ng mga deliveries, double check rin po mga dumarating. Nag-check rin po ng mga expiry. Dahil syempre naman po, losses po na hospital yung kung sakasakali po na may mga expired po lalo ng mga mamahaling gamot po. Hindi ko makakalimutan sa Mary Johnston ay yung mga programs dito, lalo na kung darating na yung Kapaskuhan. Syempre marami tayong mga events, naman palaban tayo dyan. Madalas sila akong sinasali. Lalo at nagkaroon din ng team na Candyland. Nanalo rin po ako dun. Tapos yung masaya rin pamilya rito sa Mary Johnston, syempre, kahit po pagod ka, kahit po may mga gulo, away, di pagkakaunawaan, syempre sa huli, tinuturing ko pa rin pong pangalawang tahanan itong Mary Johnston. Nabless naman po ako ng Mary Johnston sa maraming paraan po. Unang-una po nung time na yun, yung na-dengue po yung anak ko. Ang mama ko rin po, na-operahan po rito. Sa kanyang gallbladder din po. Ang mister ko rin po, nag-shockwave rin po siya under kay Dr. Juanico rin po. Tapos ako po ay ma-operahan nga rin sa akin pong address ko. Kasi po dahil po ako ay nagkaroon po ng polyps. So nagpa-check up po ako nung kay Dr. Agupo. Tapos nalaman nga po na may mga polyps po at dapat po siyang tanggalin. Dahil po sa loob na po ng 5 months po ako po ay dinudugo. Nung nag-laboratory na nga po, okay naman. Nag-clear naman po ng COVID test po. Okay na po ako na pa-admit po. Pero during that COVID time po na yun, yung kapatid ko po, siya po dapat ang magbabantay sa akin. Pero nung time po nung tinest din po siya ng antigen test, nag-positive po. So parang ako po nalungkot, sabi ko naman po, bakit ngayon pa? Kasi kailangan po ng bantay, hindi rin makakabantay yung mister ko. Kasi meron siyang pasok. So yung mister ko naman po, nung time na rin na yun, parang medyo masama na rin po yung pakaramdam. Sabi ko, sino magbabantay sa akin? Paano ako ma-admit kung hindi ka magpapakuha? Dahil yung kapatid ko nga po, hindi na siya pwede magbantay. Dumating po yung time na dapat na siya na po ang i-test, lumabas ko nga po, positive rin po siya. So ako po parang nawala na po ng pag-asa na ma-operahan ako. So parang ako po nagmakaawa ko sa supervisor. Noon sabi ko, kung pwedeng i-admit na kahit walang bantay. Sabi niya, sige na nga ako na mag-waiver sa'yo. So nung na-admit na nga ako, kinakabahan na rin ako dahil syempre yung mister ko yung positive na rin eh. Ninenervous na rin po ako nung dahil sabi ko baka hindi na matuloy na naman yung opera. Tinest nga ako, sinag nga po ako. Bumalik po si doktora, parang yung mukha niya nalulungkot. So parang sabi ko, doktora, to sabi niya, gumanon siya. Sabi ko, sige po, okay lang po. So parang ako nalungkot na rin po, sabi ko, kasi hirap na rin po ako, 5 months, 6 months na rin po ako dinudugo eh. So sabi ko ganun, okay lang, sabi ko, magdadasal ako. Ano ba plano mo, Lord? Parang sabi ko, kung hindi bigay mo na pagalingin ako, alis, alam kong may mas magandang plano siguro. Kung hindi pa ngayon, hihintayin ko po. Yun sabi sa akin. After 14 days na yun, ako na po yung na-clear. Tapos sabi ni doktora, magpa-ultrasound daw ako uli para ma-set na nga uli yung sa operation ko. Yung resulta po, wala na daw po yung polyps ko na wala. Nasaysayo ko ko syempre. Hindi ka na gumastos, napagaling ka pa para. Ang laking blessing kasi
Paulit-ulit ko siyang naaalala. Paulit-ulit ko po naaalala yung tulong na ginawa ng Mary Johnston Hospital. Yun po yung naging resulta. Masaya-masaya ako ng laking pasasalamat sa Panginoon. Dahil dito po ako napunta sa Mary Johnston. Happy 118th anniversary Mary Johnston Hospital. Ang prayer ko po ay sana dumami pa ang pasyente ng Mary Johnston Hospital at makapagbigay po tayo ng may kalidad na serbisyo. Matuto po tayong magkaroon ng pagmamahal at ituring po natin kapamilya yung mga pasyente natin. Lalo tayong mag-grow, matuto sa bawat isa kasi hindi naman lahat po alam natin. Sana magkaroon din po ng masayang surroundings po dito sa ospital. Open na communication para po lahat po ng serbisyo natin maging maayos po. Ako si Jeneline G. De Leon from Pharmacy Department at ito ang daily greetings of gratefulness ko. Mabuhay!